Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, samahan nyo akong subukan itong Chevrolet Trax Red Line. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Papel, spec sheets, price. Yan naman usually yung mga tinitignan ng mga mamimili ng sasakyan, 'di ba? Pero hindi ko naman sinasabing huwag nyong tignan. Pero para sa akin, iba pa rin yung subukan mo muna yung sasakyan para malaman mo talaga kung ano yung kaya niyang ibigay. 'Di ba? Ang makina nito ay 1.2-liter turbocharged double overhead cam VVT gasoline engine. May maximum output ito na 137 horsepower at 5,000 RPM at may maximum torque naman na 220 Newton meters at 2,500 to 4,000 RPM. Ang transmission nito ay 6-speed automatic. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para malaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. Actually, itong Chevrolet Trax, kakaiba yung driving experience dito eh. Pero, bibitinin muna kita ngayon, mamaya na yun sa driving part. Isa sa strengths nitong Chevrolet Trax, yung design, out of the ordinary kasi siya eh. Kumbaga pag tinignan mo siya, crossover pero parang hindi. Mababa kasi yung stance niya, tapos palapad. Yung hood naman niya sculpted, so mukhang ang macho-machong tignan ng hood. Kung alam nyo rin, di ba, yung Chevrolet bow tie design, pero dito parang bow tie yung emblem niya. Tapos meron din siyang parang bow tie design na color black na nag-e-extend sa magkabilang ilaw, magkabilang side. So yun din yung naghihiwalay sa ilaw, yung ibabaw yung LED na DRL, tas nasa baba yung projector na ilaw niya. Dito sa Trax na to, meron din siyang red line dun sa bandang ibabaw sa unahan. So red line kasi tong variant na to. Sa sides naman, parang raised na wagon yung design niya eh. Actually parang ano kasi, pahaba siya eh. More on pahaba, hindi kagaya siya nung usual na mga crossover na yung buntot, di ba, parang putot na putol, di ba? Ito pahaba. Meron tong roof rails, power folding side mirrors na may signal lights, at matte body moldings. Ang size ng gulong, 225, 55, or 18. Pero kahit mababa to ha, ang ground clearance niya 186mm. So mataas talaga yung ground clearance. Sa likod naman, pag tinitigan mo siya, mas mukhang mababa ang design niya at palapad. Pero ulitin ko lang sa inyo, mukhang mababa lang kasi yung ground clearance nga, 'di ba, mataas. Simpleng matulin din yung design sa likod. So wala siyang masyado yung mga fake na mga air vents o yung kung ano-anong mga kurba-kurbang kakaiba. Wala eh, simple lang. Basta pag tinignan mo, mukhang antulin nun ah. Parang ganun. Meron din tong shark's fin antenna, spoiler na may third brake light, defogger, wiper, at rear camera. Ang tailgate, dipindot lang, bubukas na siya ng kusa. Ang space sa loob, malaki siya, palapad. Pero yung taas niya medyo mababaw. Pero buti na lang, no, removable naman yung cargo cover. Kung kailangan mo ng space, pwede mong tanggalin. Sa ilalim naman, donut na spare tire lang yung nakalagay. Pero yung design niya, parang kakasya yung buong size ng gulong na kapareho nung nasa labas eh. Kaya kung ako, marami pa akong mga maisisingit na gamit doon, marami pang kakasya. Pero kung kulang pa rin yung space na yon, yung second row 60-40 folding din. Sa second row seats naman, yung space, so hindi naman ako na problema kasi yung headroom ko 4 na daliri pa. Tapos yung tuhod ko 2 fist pa yung space, so hindi naman kasyang-kasya yung lapad ko sa likod. Meron din dong ilaw sa gitna, tapos magkabilang side merong hawakan, tapos sa ilalim merong compartment sa pintuan. Sa passenger side naman meron siyang seat back pockets. Sa gitna meron siyang 2 aircon vents, 2 USB port, yung isa type A, yung isa type C. Ang upuan merong ISOFIX tethers, meron din siyang center armrest, may 2 cup holders din doon, tapos 3 3-point seat belt yung nakalagay doon. Sa unahan naman, ang space, syempre, kasyang-kasya rin ako, no? Lampas 5 daliri ko nga. Hindi, maluwag talaga yung headroom, no? Normal driving position ko to sa mga bagong nanonood. 5'8" nga pala ako. So, yun yung baseline namin ng sukat dito sa channel namin. Dito naman tayo sa unahan. Yung dashboard, actually, parang sporty siya na,
jet plane. Labo, di ba? Kasi yung piano black finish na nasa gitna, para siyang pakpak. Tapos may boosters yung aircon na vents, para siyang boosters. So parang eroplano. Pero ang gandang tignan ha, in fairness. Tsaka karamihan ng mga materials dito, black. So iba-iba nga lang yung texture. Sa ibabaw, meron siyang parang mga triangle. Tapos yun nga, yung piano black finish. Tapos sa ilalim, yung regular na black ng interior ng kotse. Meron din ditong mga chrome accents, tsaka meron ding mga red na accents na bagay dito sa loob. Stand out din dito yung instrument cluster kasi 8 inches to na screen. So ang laki, 'di ba? Tapos katabi pa niya 11 inches yung infotainment system. Kompleto rin to. Android Auto, Apple CarPlay, USB, Bluetooth, kung ano kailangan mo, lahat nandito. Leather wrapped yung manibela. Sa left side may controls ng cruise control, sa right side naman controls ng infotainment system. Sa likod meron din tong parang paddle shifters pero hindi siya paddle shifters. So yung nasa left side sa likod, pwedeng panglipat siya ng music or ng channel. Tapos yung nandito naman sa right side sa likod ng manibela, volume naman. Climate control ang aircon system. So madali lang siyang intindihin kasi knob lang siya. Yung left na knob para sa temperature, yung right na knob para sa fan speed. Sa center console naman, so simulan natin sa bandang unahan. Meron siyang power supply, Type-C at saka Type-A na USB. Sa ilalim nun, kung wala kang wire na dala, pwede ka pa rin makacharge kasi meron kang wireless charging. Sa bandang baba niya, nandun naman yung controls para sa auto hold function. Tapos yung nasa right side, meron siyang lane keep assist tsaka lane keep warning. So pwede mo rin siyang i-off or on. Ang shifter, regular lang naman, no? Ang pindutan niya nasa unahan. Nasa thumb area, yun namang plus minus kung gusto mong mag manual mode. So meron siya ditong park, reverse, neutral, drive, tsaka yung low na mode. Electronic na rin yung parking brake. Meron din ditong dalawang cup holder at yung gitna, meron siyang lalagyanan ng cellphone. Pag umatras ka pa ng konti sa likod, meron din ditong open compartment. Pwede mo lagyan ng barya, mga resibo, o kung ano man. Pwede rin yung auto sweep na card. Meron din tong center armrest at maluwag naman sa loob. Tama na tayo sa papel-papel na yan, spec sheets. Actually, pwede mo nga tingnan yung mga specs na yan sa spec sheet eh. Pero ito yung pinaka-importante kasi dito, no? Yung drive. O ano, ready na kayo? Tara na, drive na tayo! Una ko napansin dito, kasi kanina, nung nag-shoot ako, merong nag-grass cutter sa labas. So, hindi ko alam kung naririnig nyo kanina yung grass cutter sa video, pero halos hindi ko kasi marinig dito sa loob. So, goods na goods sa akin yun, no? Medyo tahimik dito sa loob. Pangalawa, yung steering. So, malambot siya. Ngayon, palabas tayo, papasok ng subdivision, at saka sharp yung steering nito, ha? Lalo na sa mga kurbada, napakaganda yung handling nito. So, yun, napunta na tayo ulit agad sa, sa suspension. Ang bilis, ha? Yung suspension kasi nito sobrang komportable. Gustong gusto ko yung suspension. Ginamit namin ng medyo malayo, no? Hindi ako nahirapan, hindi sumakit yung katawan ko, nakatulog pa akong maigi. Pero sa mga kurbada, kahit medyo matulin ka dito, no, ang ganda ng grip ng gulong, tapos hindi siya body roll. So, yun yung napansin ko dito, no. Ito na tayo, parang nagja-jumble sa utaw kasi ang dami kong napansin dito, no. Hindi ko tuloy alam kung saan ko sisimulan. Sige na nga, napansin ko kasi 'di ba sa labas, medyo medyo mababa. So pag nandito ka sa loob, so ang feeling niya actually, 'di ba, usually kotse mababa. Ang susunod diyan crossover, medyo mas mataas-taas ng konti yung feeling. Tapos yung syempre yung mga matataas, yung mga pickup, yung mga SUV na ladder on frame, yun yung mga pinaka matataas pagka yung feeling mo pag nagmamaneho ka. Ito kasi kakaiba yung pakiramdam. So kumbaga, hindi siya kasing baba ng kotse, pero hindi siya kasing taas ng crossover. Crossover lang, hindi SUV na ladder on frame. Crossover, kumbaga parang nasa gitna siya ng kotse at saka ng crossover. Pero sa totoo lang, 'di ba, sa mga ibang videos namin, kung nakapanood niyo yung iba, gusto ko yung feeling ng crossover kasi mas kotse yung feeling niya pag minamaneho mo kaysa sa mga SUV. Ang nangyari naman dito, parang mas kotse siya kaysa sa crossover. Kaya yun, gustong gusto ko, sorry. Kasabay pa nito, no, yung braking. Malakas yung braking pero sobrang swabe.
Yung transmission din, halos hindi ko nararamdaman yung shifting, lalo na kung tamang-tama lang naman yung andar mo. Tapos ito pa, yung throttle control nito. Kumbaga, yung tamang tapak mo nakasunod sa traffic, pero konting diin mo ng konti, sobrang responsive siya. Hindi overly din hindi siya kagaya ng iba na parang pag tinapakan mo, yung parang iirit na. So nakatulong din siguro yung insulation tsaka yung NVH niya kasi bawas, kaya hindi mo nararamdaman. Ano ba yan? Sorry na, medyo natuwa kasi ako sa kotse na to. Talagang natuwa ako dito sa kotse na to nung ginagamit ko. Ayun pa pala, dinrive ko kasi to sa expressway. So ang andaran mga 80 lang, sumusobra minsan 80, 90. Kumbaga relax driving lang sa expressway. Tapos, wala naman akong ina-expect talaga. So, parang wala lang. Sige, drive lang. Parang dire-diretso lang kasi may pinuntahan kami. Tapos, nagulat ako, no? Naka 22 kilometers per liter ako. Nang easy driving lang. So, parang ano nangyari yun? Hindi naman to hybrid, So, yun. Parang nakakagulat lang sa kanya. Pero expressway driving yun, Hindi yun city driving. Siyempre, sa city driving, iba naman yun. So, basta yun, highway lang. Pero nakakagulat, 22 kilometers per liter sa highway. So, parang sabi ko, ayos to Kumbaga, mas matipid pa to doon sa gamit namin sasakyan, Tapos yun, kasi nga, ang makina nito, 1.2 liter pero turbocharged. Kumbaga, meron akong ibang brands na nasubukan. Sige, sabihin ko na nga sa inyo, Nissan, yung Nissan Almera, 1 liter lang yun, pero tuwang-tuwa na ako sa performance. Ito naman, mas malaki yung kotse, pero nilakihan, mas malaki din yung displacement ng konti. Tas may turbo rin, tas maganda yung tuning, ang gandang gamitin. Pero, ano to syempre, 1.2 liter. Kumbaga, may limitations din to kasi nga 1.2 liter lang din siya. So, kumbaga, sa normal speeds, yung tamang bilis lang. Kasi syempre, bawal naman tayo mag-overspeeding, 'di ba? Napakaganda ng performance niya. Pero yung after ng legal speed, siguro, kasi kahit sabihin mo naman 120 pataas, syempre hindi ko nasubukan yun. Syempre bawal Pero anyway, parang feeling ko naman may ibibitaw pa. Pero yung sabihin mo ng 0 to 120 pagka mag-overtake ka, ayos malakas. Magandang gamitin siya sa expressway. Unahin ko lang silang konti. So, tinry ko lang yung manual mode, no? Papakiramdaman ko pang konti. Yung shifting nito sa manual mode, medyo mabilis lang ng konting-konti sa usual. So, okay siyang gamitin. Yun nga lang, nandito kasi sa thumb kumbaga sa akin kasi mas gusto ko paddle shifters or yung mismong cambio up and down. Pero at least, magandang mag-manual. Medyo mabilis ng konting-konti sa usual. Pagka magma-manual mode ka nga pala dito, kailangan ilagay mo siya sa L. Kasi pag di, ayaw. Pero ang tulin. Kumbaga yung drive mode lang kasi nito, no? Parang nag-e-enjoy na nga ako Tas yung manual mode pa, mas pinatulin pa. Parang tumalsik nga yung mga gamit ko dun sa likod. Yung cellphone ko, ito. Kanina nandito sa lalagyan ng cellphone, tumalsik. Ang aircon naman, so okay siya, malakas. Kaso syempre, kagaya nito, wala kasing tint. Kaya kailangan talaga pagka may kotse ka, brand new, kahit anong brand pa yan, magpalagay ka ng Ceramax Nano Ceramic Film para lahat ng mga init nung araw hindi na siya lalapat sa balat mo. So hindi masakit sa balat yung araw. So yun lang talaga yung sa lahat ng kotse kailangan Ceramax Nano Ceramic Film. Yung details nandito sa baba. At ito pa pala, salamat sa Overland King sa aking t-shirt ngayon. Thank you. Ganda ng response niya pagka mga ganito. Regular tapak, tas tatapakan ko, wait, ito, gawin kong 42 tapak. Oh, ganda. Wala kang kahirap-hirap mag-overtake dito. Napakadaling imaneho. Tapos yung laki rin niya, yung size niya katamtaman lang din. So madali lang din gamitin sa city. So masasabi ko lang sa inyo, no, isa to sa mga sasakyan na, alam mo yun, gusto ko to Sa sound system naman ito, bali
ano siya, no, above average din yung tunog niya. Pero kung para sa akin kasi mas maganda may konting bayo pa sana. Pero ano yung as is, okay na siyang pang road trip. Makakapakinig ka naman ng maliwanag na music. Ang mga ilaw nga rin pala nito, so naka-automatic na siya na headlights. Kaya kunwari, ang advantage kasi nun, pag dumaan ka sa madilim na tunnel, automatic na mag-on yung ilaw mo. So yun, hindi mo na po problemahin yung on-on-off ng ilaw. Pagkagabi, naka-on na lang din siya. Tapos meron din tong mga driver aids, no? So ilalagay na lang namin dito sa screen kasi medyo mahaba yon at hindi ko kabisado. Ang Chevrolet Trax Redline ay nagkakahalaga ng 1,866,888 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa Chevrolet Philippines sa pagpapahiram nila sa amin na sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good And the Bad. Maganda tong kotse, nagustuhan ko nga Kaso yung price kasi niya, no, medyo mataas ng konti. So ang mangyayari siguro dito, mas konti yung makaka-afford bumili ng ganito. Pero good thing din yon kasi at least meron kang exclusivity. Napansin ko rin na pagka passenger ka tas gusto mong hinaan yung volume, no, madali naman kasi physical yung knob. So knob lang siya, kaso medyo malayo siya. Aabutin mo pa more on nasa side ng kasi ng driver. Yung driver kasi 'di ba meron naman siyang access dun sa likod ng manibela. So sana medyo merong mas malapit sa passenger. Yung cargo din sa likod, bale malaki, malapad. Kaso nga, yun medyo mababaw siya. Kailangan tanggalin mo talaga yung cargo para lumuwag. Tapos nasasayangan ako dun sa space na nasa ilalim kasi ng sahig Kumbaga donut lang naman yung nilagay nila doon. Sana nilalim na lang nila yung cover nung likod para mas marami kang mailagay na gamit. Sagod naman. Unang-una dito, no, matulin to. So kahit makita mo sa papel 1.2 liter lang to, huwag kayong mauuto niyan kasi naka-turbo to, matulin, hindi ka makakapusin sa performance. Okay na okay siya. Nagustuhan ko rin dito, no, komportable yung ride kasi kahit malayo yung binyahe namin, hindi sumakit yung katawan ko. Hindi rin ako nagtatry magtipid ng gas pero nagulat ako at kaya niya ang 22 kilometers per liter. So, ang saya pero hindi to hybrid. Pero expressway driving yun hindi yun city driving. So, expressway driving. Maluwag din dito sa loob kaya komportable yung mga pasahero mo. Gustong gusto ko rin na medyo mababa yung feel sa kanya na parang mas more nagdadrive ka ng kotse kaysa crossover. Gustong gusto ko rin yung itsura ng dashboard, no? Marami talaga ditong mga hard plastics pero gusto ko yung itsura maganda. Ang exterior din, unique yung styling. Kumbaga sa kalsada hindi ka makakitang madalas ng ganitong itsura. At ang gustong gusto ko dito, no? Kumbaga ang dami-daming mga major brands, ang daming mga nagcha-China na rin kasi nga maganda yung pricing nila. Pero dito kasi, no, meron kang exclusivity. Kumbaga hindi lahat ng tao naka-Chevy. O, 'di ba? Ayos 'yon. So para sa akin, kung gusto mo talaga ng unique sa kalsada na hindi lahat makakabili at matulin, komportableng pang long drive at matipid sa gas, i-check mo na tong Chevrolet Trax. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video namin. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem.